Magandang umaga sa inyong lahat. Happy New Year. Oo, New Year pa rin naman, ano? Binabati natin lahat yung tatatlong nanonood. Kumusta kayo dyan? Kaya nyo? But anyway, may mga kaibigan tayo na may karamdaman sila and they're watching right now. Kaya sabi ko, wala muna sana tayong online. But because of a request, at gagawin ho natin ito. Anyway, kaganinang umpisa natin ay sabi ng ating mahal na pastor, si Pastor James, na after ho ng mensahe ng Panginoon, we will go home straight, para ho makaiwas tayo. At nung isang araw ay tumawag si Kapitana, siyempre, at papaalala na 30% lang pastor. Ay, wala akong problema kako. Doon sa aming church, maraming takot pagka ganito. Ay, hindi mo na sabihin 30% kaagad-agad yung iba. Pastor, dito muna ako sa bahay. Pero kayo ay matitibay kayo. Palakpakan ninyo ang Panginoon. Ang pag-uusapan natin ngayon ay eto. Okay, yan. Nabago yung font, no? Madalas, kapag ito ang pinag-uusapan, ang sinasabi, dapat ligtas tayo sa COVID. Ligtas tayo sa sakit. Yan ang pag-uusapan natin, ano? And ligtas tayo sa panganib. Dito sa ating rehiyon, palagi na tayong ligtas sa malalakas na bagyo. Nung ako ay bata, maliit pa lamang, yung mga kabats ko na naandito, madalas dito sa Cagayan Valley, dadaan dito sa Isabela, at lalabas yan sa Cagayan, hindi lalabas yan sa Ifugao. Ngayon ay, ayon sa mga eksperto, nag-shift ng 5 degrees ang bagyo, ang hangin, dahil na nga sa climate change, at ito ay napunta sa Kabisayaan. Dati hindi ho sila binabagyo doon. Ang Siargao, ang Surigao, Mindanao, ay hindi ho inaabot ng bagyo yan. Wala hong kabagyo-bagyo. Sa Mindanao, kung kami ay nung nandun kami sa Mindanao, I can remember na ang mainam doon, walang bagyo, pero anytime uulan, mapagdating ng hapon, uulan na siya. Kaya lang ngayon, binabagyo na. Lahat ng ito ay may pagbabago. At ang mga eksperto, sinasabi nila na darating na yung panahon na yung edad ng mundong ito ay tumatanda na yung mundo at nababago ng lahat. At darating ang araw ay darating ang Panginoon bago gumulo ang mga natural conditions ng ating bansa o ng ating globe. Kaya ang usapan natin ay ligtas dahil ito nga yung pinag-uusapan ngayon at sinasabi ng gobyerno na dapat tayo ay ligtas. Okay? Marami hong mga organizations ang kanya-kanya sila ng talastasan tungkol dito sa gamutan ho ng Omicron. May Delta pa rin hong natitira at meron pa daw susunod na virus na siyang darating. Maalala ko, nung 2nd week of October, nag-prophesy ako na ngayong Enero ay magkakaroon ng surge. Hindi ko naman sinabing mag-declare ako, pero naganap po ito. Well, prophecy should be checked by conditions. Also, alam nyo yung condition natin na ngayon ay nagkaroon ng libre, lahat ay makakapunta sa mall, makakapag-gather ng ganito, na wala na talaga yung safety protocols. At eto na nga po. Now, kapag sinabi mong ligtas, meron tayong exclamation, okay ako. Wala akong problema. Try ko akong pwede. Wow, ayaw. Pero pwede. Ayun, okay, very good. Try natin. Yan. Good, good, good. Now, ang ating Panginoon, umpisahan natin ang pag-uusap natin ganito. But the Lord is faithful. He will establish you and guard you against the evil one.
ang Omicron at anumang virus ngayon ay hindi galing ito sa Diyos. This comes from the devil. Ang plano lang ng diablo ay magnakaw, sumira, at pumatay. Lahat yun ay iisa ang kanyang layunin. Kaya kung meron kang nararanasan, nararamdaman, experiences mo, I want to tell you, plano lahat ito ng diablo. Plinano mo man yan, pero diniktahan ka lang nito, at yan ang kanyang nais gawin, sirain ang ating buhay. Now, ang aking katanungan ay, ligtas ka ba? Ligtas ka ba? Madalas ito nga ang katanungan yun, ligtas ba tayo? Ligtas ba ang ating bansa? Ligtas ba ang buong mundo? Ang surge ngayon ay napakalupit, ang tindiho nito. Nagsabay ang Omicron at saka Delta. Though may sinasabi ang mga eksperto, kapag ka daw pumasok ang Delta o may Delta ka na, pagkatapos kagad-agad na-infect ka ng Omicron, ay ang Omicron daw ay vaccine. Yeah. Vaccine ito at pinalalayas niya si Delta. Abang ganda. Pero mas epektibo ito sa mga hindi vaccinated. Pero hindi ko sinasabing huwag kayong magpa-vaccine. Si Omicron, ang gusto niya, space. Kaya ang ginagawa niya, pinapatay niya at pinalalayas niya si Delta at anumang virus. Yeah, at ang virus na ito ay nananatili lang daw sa likod ng ating sinuses. At madali lang naman ito, hindi mahirap pugsain. hindi ko yun, hindi Omicron yun. Okay. Baka mamaya. Madali lang ho. Disiplina lang talaga. Okay? Uminom na maraming tubig, maraming sabaw. Kung sabaw, mainit. Huwag naman yung kumukulo. Kape, pwede. Basta unti-unti, huwag bigla. Yung sodium ascorbate, ito hindi ako nagpo-prescribe ha. Sodium ascorbate, itaas ninyo, gawin ninyong 2,000 mg kapag meron ka na. And then yung vitamin D. Expose nyo rin yung sarili nyo sa init ng alas 10, alas 9 hanggang alas 10. Expose ho ninyo. Okay. And then, matulog ng maaga. Huwag matulog ng late. Okay? Kailangan natin ng 6 to 8 hours. Depende yan kung ilang oras tayo makakatulog. Tanong, ligtas ka ba? Maaaring sasabihin mo, oo, ligtas ako. Itignan natin kung ano ang observation natin dito. As I go along, ako nga ba talaga ay ligtas? Nung nakaraang linggo, pinag-usapan natin ay patungkol dito. Tinatawag natin qualify. Sabihin mo nga sa katabi mo, qualify. Oo. Nung nakaraang Wednesday, itong pinag-usapan natin. The Lord has qualified us to be a sons and daughters. Hindi tayo karapat-dapat sa harapan ng Panginoon, but He qualifies us. At nung na-qualify tayo, we have this code, quality. Kaya meron kang kalidad. Hindi ka just. Hindi ka ordinaryong anak ng Diyos. Hindi ka ordinaryong tao. Hindi. Kahit man ordinaryo yung trabaho mo, ang tingin sa inyo ng Panginoon ay hindi na ordinaryo. Dahil meron ka ng quality because He qualifies you. O, di ba? Kaya kapag ka naman nasa trabaho ka, i-maintain mo na yung qualification na ito because you have a quality. Meron kang kakaibang galing, kakaibang talino. Siyempre, ang ibig sabihin ng qualify is a training. And then, meron pang ibang term dito, certify. You are certified, qualified, and because you has a quality. And then, yan, meron akong ginamit na illustration, but I'm not gonna mention that for now. Pero mahalaga ito na alam natin na meron kang kalidad. Kalidad, sabi mo nga po. Meron kang kalidad. Now, kung sinasabi mong ligtas, ikaw ay safe na safe. Ligtas ka nga eh. Kahit nasaan ka pang lupalop pumunta,
Pag sinabi mong ligtas ako dahil meron ka ng assessment sa isang lugar kung saan ka pumunta, ang mga anak ko, lahat sinasabi ko sa kanila, dahil dati po ay nasa safety engineering ako, pag pumunta kayo sa isang lugar, unang-unang alamin ninyo ay alin? Exit. Pag pumunta kayo, tandaan ninyo ito kahit saan kayo pupunta, kahit anong bahay, saan man kayo pupunta, lahat tayo, I want to remind you, kailangan hanapin mo kaagad ang exit. Huwag ka kaagad papasok, lalo na't kung mananatili ka. Maalala ninyo yung mga nasa Lasalle dati, nagpunta sa Tuguegarao na nag-exam, nag-review sila and then they will take a board exam. Ang nangyari ho sa kanila, halos sa lahat sila ay namatay dahil hindi nila alam ang exit. Yung hotel na tinulugan nila ay nasunog. So, kinakailangan talaga kahit tayo physically ay dapat alam natin kung safe ang kinalalagyan natin. Dito ho sa ating church, meron hong 4 na exit. Isa, nandun. Pangalawa, nandun. Pangatlo, nandito. Pang-4 dun sa labas, pero sarado. Basagin yung salamin kapag may nangyari. Okay? So, dapat ho ganun. We want to make ourselves secure. Ganun din sa lahat ng larangan ng ating pamumuhay, sinisiguro natin, hindi kaagad-agad tayo nagdidesisyon ng mga bagay-bagay na hindi nating alam tayo pala ay nasa bingit na ng ano na tawag doon? Sa bingit na yun? Bingit ng kamatayan. Kaya, pag sinabi mong safe, ayan, talagang you are secured. At ang antonyms nito ay unsecure. Now, kung titignan natin ito, marami sa atin insecure. Insecure tayo. Pag sinabi mong insecure, hindi ibig sabihin na may mas magaling, may mas matalino kaysa sayo. Hindi ho ganon ang ibig kong sabihin. You are not safe. Kaya nga, mamaya paglabas natin dito, uwi tayo kaagad dahil hindi sa hindi ka safe. We want you to be safe. Ang gusto natin, paglabas natin, walang karamdaman, walang may dalang virus, walang sipon, walang ubo, walang lagnat, walang anumang sintomas na meron. Pero ngayon pa lamang, in the name of Jesus, pinalalayas ko na, pinawawalan ko na ng bisa sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Uuwi ang bawat isa sa inyo na may kalusugan, walang virus. Amen. So ganyan po, sa totoo lang po, ay unsafe tayo ngayon, dito sa mundong ito, kinalalagyan natin. Unsafe na unsafe tayo. Kaya nga po, ang kaligtasan ay napakamahal. Kaya kung ang sinasabi natin ay kaligtasan, masyadong mahal ito. Costly. Pag sinasabi mong safety engineering, ito sa larangan ho ng safety engineering, napakagastos ho nito. Bilang isang kontraktor at nagtrabaho sa mga lalaking kumpanya, magastos ang bayarin pagdating sa larangan ng safety engineering and in the construction industry. Expensive ho ang kalusugan. Ang mundo at ang ating bansa ngayon ay hindi kaagad-agad nakakabili ng mga gamot na kaya ng ibang bansa dahil hindi natin kaya. Do ginagawa ng ating ang administrasyon na gawing safe at gawing epektibo ang mga gamot na binibili nila. Gaano naman kahalaga sa Diyos, sa mata ng Diyos, ang kaligtasang ito? Sa tingin niyo, gaano siya kahalaga ang kaligtasan? Ang kaligtasan ng bawat tao sa mata ng Diyos. Pinahalagahan ito ng Diyos dahil nais niya na ang bawat may hiningang tao dito sa balat ng lupa ay magkaroon ng kaligtasan. Kapag sinasabi natin kaligtasan, ay mawala siya sa bitag ng kaaway at lalong higit yung patutunguhan ng tao, lahat kasi tayo ay patungo doon sa buhay na paghihirap sa impyerno. Yun ang ginawa ng ating Panginoon, iligtas niya tayo sa kapahamakang ito.
Kaya napaka-costly ng kaligtasang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakaloob niya ng kanyang bugtong na anak upang ang sinumang yumakap, sumampalataya, sumunod sa kanya ay hindi mapapahamak. Meron na siyang safety, meron na siyang seguridad. Hindi siya mapapahamak magpakailanman. Ngunit siya ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ngayon, ganyan kahalaga ang ginawa ng ating Panginoon. Kaya ang binigay niya ay kasiguruhang eternal. Ayaw niyang ikaw, lahat ng tao, kung maaari, lahat ng tao ay hindi mapunta sa dagat-dagatang apoy. Noong isang araw, nung Friday ng hapon, ang mga leaders ng church ay nag-usap-usap, ang mga cell leaders at mga intern na maging cell group leaders, nag-usap-usap at pinabasa ko, binasa namin ang Revelation chapter 18 down to the last chapter, Revelation chapter 22. At dito natin gusto kong ipakita sa kanila ang dahilan bakit ka magiging cell group leader. Bakit ka kinakailangang ipursige ang inyong pananampalataya at tumigil na sa mga kawalang kwentang trabaho. Kaya ho ipinakita ko ito sa kanila sapagkat napakahalaga ang kaligtasang ibinigay at ipinakita at ipinagkaloob ng ating Panginoon. You know, either or neither by the blood of goats or cows. Ganito kahalaga, kapatid. But by His own blood, He entered once into the holy place, having oriented or having obtained eternal redemption for every one of us. Siya inaibigay, naialay ang kanyang dugo mismo upang ang kaligtasan mo ay meron. Handa na nakikita natin ang kaligtasan ito sa salita ng Diyos. At dito sa ating church, sa Cornerstone, itinuturo namin ito na ang kaligtasan ay kay Kristo lang, hindi yung pag-a-attend ng Cornerstone. Never. Hindi namin itinuturo ito, kahit na rin yung pag-a-attend ng cell group, doesn't assure us. Can someone get the table there and then put it here? Okay, good. Nakalimutan nung may assignment. Okay, pakibuksan nga, iho. Oo. Nagwapo ka mo ba lang? Thank you, No sino man titatang mo, nagmana ka kinya na. Hanam mo tatang na iso? Pumalakpak nga kayo sa Panginoon, kayo naman. Napakamahal ng palakpak ninyo. Safe tayo dito, okay? Now, tingnan ninyo, yung blood, dugo ng ating Panginoon si Kristo, He gave it. The Bible says, without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Wala. Yung kasalanan kasi ang magdudulot at magtutulak sa'yo. Hindi lang pala itutulak, ikaw ay doomed to destruction. Ikaw ay sirang-sira na talaga dahil sa kasalanan. Ngunit sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon Jesucristo, once for all, He entered once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Kaya ngayon, kapatid, pinawalang bisa na yung hatol ng kaaway. Actually, ang hatol ng Diyos sa lahat ng tao na ayaw sumunod sa Kanya, kamatayan. Dahil, ano ang sabi ng Bible? Ang kabayaran ng kamatayan ay ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi yung ang kabayaran ng kamatayan ay kasalanan. Hindi ganon. O vice versa. Right. Now, I want us to take this seriously. Dahil nais nating maging ligtas. Ang binabanggit ko ngayong kaligtasan ay hindi ligtas sa virus. Una, kailangang
sure tayo na ligtas tayo anytime, within the day, tomorrow, next week, next month. Alam nating ligtas tayo sa bitag ng kasalanan at yung magtutulak sa atin sa impyerno. Ang mga susunod na pagkakataon, nais naming basahin natin dito yung pinabasa ko sa mga cell readers, kung gaano talaga kahalaga ngayon yung seguridad ng bawat isa sa atin. In Him, we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. Sabihin mo sa katabi mo, grasya ng Panginoon. Grasya ng Panginoon. It is His grace that you were redeemed. Pag sinabi mong redeemed, alam niyo po, merong isang attorney or judge sa Providence. Ewan ko kung andito siya. Kasama ko ba siya? Hoy, nangyari. Wala nang battery. Ayan. Si Judge Scarpio. Panoorin nyo ito sa YouTube. Napanood nyo. Nakakatuwa. Lahat nung kanyang dapat bayad o iba kulong. Kaya lang kapag sila ay pumunta roon, lalo na kapag may dalang bata, sabihin nung Judge Scarpio, who is your companion? That's my child. Okay, come. Pupunta yung anak niya sa courtroom. Alright? Kung nasa ng judge, is your mom guilty? Yung iba sabi nila, no. Yung ibang mga bata naman, is your mom guilty? Yes! Ibinenta ka na kaagad yung kanyang nanay. Ang dami yung napapatawad dito dahil tinitignan niya, alam nung judge na ito ang tinatawag na grace. Hindi upang kumita at gawin lang yung trabaho. Madalas dahil sa kanyang ginagawa, all over the globe, nagbibigay sila ng donation para yung hindi kayang magbayad nung kanilang mga fine, halimbawa wrong parking, beating the red light, lahat ng mga violations na yan ay babayaran ho ng mga nag-donate ng pera. Kasi makikita nyo na ang dami hong nababago ang kanilang mga buhay dahil sa ginagawa ni Judge Carpio. Now, alam ko po na sa atin, gusto natin talagang kung maaari, hindi tayo ahantong doon sa judgment day kagaya nito. Nasasabihin, wala, kailangan mong maikulong, kailangan mong mamatay. Kaya kung titignan mo sa korte o doon sa court mismo, sabihin mo na, nung ikaw ay huhusgahang ng kamatayan, ang sabi ng Panginoon, no. Someone will pay for you. Sino yon? Ako, eka ng Panginoon. I will pay for the punishment. I will pay your death. Ako na ang magbabayad nito. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, magulang, bayad na ho ang inyong utang. Wala na kayong babayaran. Huwag ka namang pupunta sa bangko. Sinabi ni Pastor Bong, bayad na daw yung utang ko. Yayariin ako dito. Baka mamaya ako ang maipakulong, ikaw naman masayang masaya, gunggunang pastor. Iba ho ang sinasabi ko. Yung sinasabi kong kabayaran ng inyong kasalanan, kamatayan yun, hindi mo kayang bayaran. Ang dugo lang ng ating Panginoon ang siyang sapat upang mabayaran ang kasalanan natin. Paano natin masisiguro na tayo ay ligtas? Ulitin natin, in Him alone. Dahil sa Kanya lamang meron akong kaligtasan. I am redeemed. I am redeemed. My goodness. Yung redemption na ito ay hindi kayang bayaran na ng isang tupa o dugo ng tupa. The old is gone and new has come. Kaya ho, ayaw na ng Panginoon ang kahirapan o mapahirapan ng mga tao para lamang mapatawad ang kanilang kasalanan. Kaya nga, in Him, we have redemption through His blood and forgiveness.
Forgiveness. Tawad, patawad, palaging tawad. Hindi nagsasawa ang ating Panginoong patawarin tayo. Kapatid, ganyan kanya kamahal. Ganyan niya tayo kamahal. Nais kong tanungin kayo, paano nga na masisiguro? Ano ang basihan? Ano ang batayan? Para ngayong bagong taon na ito at sa mga araw, taon pang darating, alam nating, noong 2022, sigurado na ako. May nag-spray. I rebuke you, Omicron. Wala kang karapatan. Ikaw ba naglagay ng tubig? Galit ka ba sa akin? COVID, layas. Pwede nating sabihin yan palagi. Every time na lalabas kayo, palayasin niyo si COVID, wala siyang karapatan. Paano? Paano nga? Ano ang dapat nating yakapin na katotohanan? Una, dahil merong pag-ibig. Titignan natin yung pag-ibig na sinasabi dito, na tayo ay protektado, tayo ay maliligtas, tayo ay may seguridad na kaligtasan. Pero nais ko munang tignan natin ito para maunawaan natin ang sinasabi ng Biblia patungkol dito. 1, 2, 3, go! Tignan nyo. And the world is passing away. Tumatanda na ho ang mundo. Kaya yung mga makamundo nating gawi, abay, itigil, layasan, wag nang harapin, wag nang bigyan, because the world is passing away. And for all that is in the world, the desires of the flesh. Ako may desire pa rin ang aking flesh kahit na ako ay pastor. Tao pa rin ho ako. May desire pa rin ako. Gusto ko pa rin mga alam mo yun, kunti, may sasakyan ka na, gusto ko rin magkaroon ng bago pa. Desire of the flesh. Pero ayoko naman nang magkaroon pa ng ibang asawa. Ibang usapan yon. Kahit na Miss Universe pang iharap sa akin. Oo. Titignan ko lang siya, doktora. Pero maghihingi na kagad ng tawad. Kasi if you look to a woman lustfully, you commit adultery. Bakit? Kayong mga babae, hindi kayo nagkakasala, puro kami lang? Hindi ba kayo madaya naman, Lord? Ganun eh. You see, now take note of this. Kaya nga, wag mong mahalin ang mundong ito. Hindi niya sinasabi yung mga bagay na naandito. Hindi ikaw ang tagapagmana ng mundo. Pero ang sinasabi dito ay yung desires of the flesh na ito ay makamunduho talaga. Now, the world is passing away. I want you to know, ladies and gentlemen, na ang mundong ito is passing along with its desire. Lahat ng mga makamundo ay lumilipas ito. Alright? Kaya ngayon alam mo na ikaw ay ligtas kapag wala kang pag-ibig sa mundong ito, yung mga makamundong bagay. Kapatid, alam mo kung ano yung nagagawa mong makamundo. Talikuran mo na yan at itigil mo na siya. Mahirap man, pero kinakailangan natin gawin because the world is passing away.
Maaaring kayong mga young people, ang inyong mga magulang sinasabi ninyo, hindi na naman ninyo mapagalitan ng inyong mga tatay at mga nanay. Sabi, Nay, impyerno ka talaga. Hindi pwede yung mga ganyang gawin mo. Magang-maga pa lang pinapagalitan mo na ako. Ganyan. Tapos ang sungit-sungit mo. Lahat ang sungit. Yung tatay mo naman, dako. Sobra talaga ang kagwapuhan ng tatay mo. Amen. Kamo naman ah. Oo. Ay, grabe. Siguro, alam nyo, Sino kausap ni John dito? Ang kausap ni John ay mga Kristiyano. Dahil yung mga hindi Kristiyano, makamundo na sila. Kaya niya sinasabi at nangangaral etong si John at sinasabi niya, naisulat niya ito, kayo na mga Kristiyano sa Cornerstone, huwag na ninyong mahalin ang mundo and the things in the world because it is passing along with its desires. Lilipas lahat ito. Kaya kung ano ang meron sa iyo, ika ni Apostol Pablo, I am contented of what I have. I've learned to have, I've learned to feel, I've learned to experience of what you have. Meron akong lahat. Alam ko yon ang pakiramdam. Alam ko rin yung pakiramdam na I don't have. Wala. Pero, ang wisdom, learn to be content of what you have. Kaya, ang sabi pa rin ni Apostol John sa unang Juan 4:18, such love has no fear. Kaya dito, kaya tayo ligtas dahil meron kang pag-ibig. Kaya ang sabi niya rito, such love has no fear because perfect love drives out fear. Pinawawalan niya ng bisa ang takot. Ang dami nating kinakatakutan. Ang dami, I tell you. Lalo na kapag kayong feeling mo lang na takot ka na wala namang dahilan. Sino yung ganon? Ay, ako lang. Sinungaling kayo. Ako meron akong feeling na ganun. Yung bigla na lang akong matatakot na wala namang dahilan. Pero mamaya, I rebuke you. Layas. Wala kang karapatan sa aking utak. Tinatakot ka niya, tatakutin ka niya. Minsan pag may naalala kang mga bagay na hindi dapat alalahanin, pinaalala niya, ano ang nangyayari mga kapatid? Bumibigat ang damdamin, di ba? Lalo na kapag nasa harap mo pa at maniningil si Bombay, ang hirap nun. Parang bibigat yung damdamin mo. Ano na naman kayang kasinungalingan ang gagawin ko dito? Wala naman talagang kita. O pumalakpak yung walang kita. Ilan lang yung mga totoo talaga. Ganun ho. Kaya yung mga takot na ito, sinasabi niya, hey, perfect love drives out fear. And if we are afraid, it is for fear of punishment. Kaya ka dapat natatakot. So alam ni Apostle John, kaya ka may takot, friend, sabi niya, dahil takot ka talagang maparusahan, dahil meron kang kasalanan. And this shows that we have not fully experienced His perfect love. Take note of this. Bakit hindi ka protektado? Kayo na nandyan. Bakit feeling nyo hindi kayo protektado? Ano? Dahil may COVID. Kaya hindi ka protektado dahil hindi ka born again. Ang born again lang ang protektado. That's what the Bible says. Once you're born again, you belong to the kingdom of God right away. And you are protected. Kapatid, dati winawalang hiya mo lang ang born again. Ngayon na born again ka, you're protected. Hindi pwede na isang tao
makarating sa kaharian ng Diyos sa langit na hindi na born again. Kaya ngayong araw na ito, mananalangin tayo mamaya. Kailangan mong ma-born again. Pero kung na-born again ka na, huwag naman ma-reborn. Hindi naman ganun. Parang wala nang nangyayari sa'yo. Ma-born again na naman ako. The next time, ma-born again ka. Eto, kaya niya sinasabi, I experience. Naranasan mo ang perfect love. Amen? Pangalawa, bakit hindi ka protektado? Dahil nanlamig ang inyong pag-ibig sa Panginoon. Nawalan ng gana ang inyong puso sa bagay na makadiyos. Ayaw mo ng prayer, ayaw mo ng devotion, minsan late ka dumating sa church, minsan ayaw mo na ring pumunta sa church at ang dahilan ay, online na po ako, ganon. Pero kaya. Anong dahilan? Bakit hindi ka na feeling mo protektado? Ito kasi yung practical na feeling ng isang taong lumalayo sa Diyos. Lalo na't hindi ka nananalangin. Kasalanan ba ito ng church? Hindi. Kasalanan mo. Bakit? Lumayo ka. And then, nung napalayo ka, eto naman, inutusan naman ng diablo yung mga friend mo. Halika, sama ulit tayo. Ayun, you belong. You belong kagad. Kaya yun, yung feeling mo kapag nakita mo na yung kaibigan mo, halika sa church. Yung mga nandyan sa church, mga mapagkukunwari yan, ganun na rin ang sinasabi mo. Hindi naman totoo yun. Kaya minsan nadadala tayo ng ating ding ginawa. Pero actually, ako bilang inyong pastor, I would love to see you all the time in the church and attend cell groups and attend our weekly midweek Sunday midweek celebration. Dahil ito ay makadiyos. Kaya nga, huwag mo nang mahalin yung una nating bersikulo na binasa kanina. Yung mga makamundo, iwasan na natin. Okay. Amen? Now, eto ang sikreto. Para mapanatili yung pag-ibig ng Diyos, let us not become weary. Huwag mapagod ng gumawa ng mabubuti. Ang pag-upo dyan, ano ba, masama yan? Hindi ho. Ang pagtulong ba, ang pagbibigay, o ang pag-attend, pagpananalangin, those things are good. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, don't become weary. Bakit? For the proper time, we will reap. Pag sinabing harvest, ang harvest po ay sa langit natin makikita. Sa context ho nito, when it talks about a harvest, this is a crown. May korona tayo. Pagdating ng araw, kaya niya sinasabi, when the proper time, we will reap a crown. Kung hindi tayo aatras, hindi tayo manlulupaypay. If we will not give up, kapatid, paano? Pag-ibig ang sikreto. Manatili tayo sa pag-ibig. Minsan ito, minamahal natin ang Diyos, di ba? Amen? Minamahal natin ang Diyos, amen? Pero hindi natin mahal yung mga mahal niya. Yun lang. Mahirap yun. That's why the Lord says, love the Lord your God first, with all of your heart, with all of your strength. Put Him the first. Now, when we put Him first, liker tayo, follower tayo ng Panginoon, lahat ng Kanyang mahal, mamahalin natin. Wala rin tayong pinipili. Mahal niya yun eh. Mahalin din natin. Paano nga? Tayo ay mapapanatili yung ating kaligtasan dahil sa Kanyang karunungang idiniposito sa atin. Meron siyang inilagay na karunungan sa atin. Ang gustong-gusto ko itong payong ito, yung wisdom nito. Do not forsake wisdom. And she will, what? She will protect you. Kaya yung karunungan ho, hindi nakukuha sa
aking pag-aaral sa kolehiyo. No. Wisdom, those are knowledge. But wisdom comes from God. The Bible says, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang pagmamahal sa Diyos, pagsunod sa Kanya, when you talk about fear, hindi lang ikaw ay natatakot dahil may kasalanan ka. Ito ay high reverence. May malaki ang pagtingin mo sa Diyos. Meron kang takot sa Kanya, at yung takot na ito, hindi yung ikaw ay trembling. But that fear is honoring the Lord. Kaya ho, napakaganda. Do not forsake. Wag mong pabayaan yun. No. Wag. Idiniposito niya yung karunungan na ito, and you are protected. Love her, and she will watch over you. Sino ang wisdom in this context? The wisdom is the presence of God Himself. Siya lang ang pwedeng magbigay ng wisdom. Wala na po. And it is only from the Word of God that gives us wisdom. Nothing else. Hindi ho libro na sulat ng ibang mga tao. Only God through the power of the Holy Spirit. And then, ang sabi niya rito, though it costs all you have, get understanding. Yun. Mahal talaga ito. Kaya nga tayo nag-aaral. Just to get an understanding. Maunawaan natin, paano nga ba talaga maging arkitekto? Get understanding and you pay the cost. Kaya hindi ho basta-basta. Ang tagumpay, hindi ho ka pwedeng magtagumpay na ganun-ganun lang. Kaya ho, ang ating bansa, liliis lang ako ng konti, merong nakatagong tagumpay na kinakailangang palabasin, na ito ay ginawa ng mga sinauna nating mga pinuno, na dapat mapalabas ang galing ng Pilipino at tagumpay na ito. Kaya ako rin mismo, kailan ko kaya makamtan ang tagumpay na ito? Palagi na lang ang mga Pilipino talo. Palaging umuutang ang mga Pilipino. Dahil wala, lalo na ngayon na pandemic, dumating pa yung super bagyo. Kaya ho, grabe ho ang nangyayari sa ating bansa. Kaya ipanalangin natin na ang Panginoon sa tamang panahon, at the right time, wala na dito yun, nasa kabila, at the right time, kikilos ang Panginoon upang lahat nawa ng Pilipino ay makaranas naman po ng kaginhawaan. Marami nang may ginhawa ng buhay dito. Amen. Kung maginhawa buhay mo, sabihin mo amen. Hindi mo na pala kailangan ng tagumpay, okay? Kailangan natin ng tagumpay. Now, eto, ang sabi ni Santiago, bakit wala kang tagumpay? Ganito, if any of you lack wisdom, he should ask God. Dapat kang humingi sa ating Panginoon if you lack wisdom. And then, you should ask God who gives generously. Hindi siya madamot. Lahat ng klase ng wisdom, sige, iisa lang naman yun, ang Panginoon natin ng wisdom, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him. It will be given to you. Kaya ho, ibibigay talaga ng wisdom. Maalala na naman po ako, one time from Manila po, we went to Baguio dahil naandun si Daniel Scott. Si Don pala. Bibisitahin namin siya. So, yung kinuha naming lumang Fortuner, ay nailagay yung transmission. Ngayon, nandan ho kami, umaakit kami ng Cannon Road. Biglang tumigil, ayaw nang umandar, pero umaandar yung makina. Kaya lang kahit i-cambio mo, wala. Ngayon, siyempre, ako, kaya kong, kung maaari, ayokong magtatawag ng mekaniko. Gagawin ko at gagawin. Nakailang oras na ho ako, malamig pa. Naka-jacket naman.
Wala na, hopeless na talaga ako. Kaya ako nanalangin ako in the Spirit. I speak in tongues, shakarabahalara kumukuha. Lord, please give me wisdom. Tinanggal ko na lahat natanggal na lahat nakababa na lahat. Tapos sabi ni doktora naman, kumusta ka na? Oo, wala na talaga, hindi tayo makakaalis, matutulog na tayo dito. Ganun. Then I asked the Lord, Lord, can you give me wisdom? Lord, give me wisdom. Okay. Nasa ilalim ako nananalangin, nakatulog pa nga ako sa ilalim Saka kapit-pray. Isang ganun ko lang yung kamay ko. Ito nga pala yun. Alam niyo kasi kapag ka-automatic, meron kasi yung rod na nagkukonekta doon sa transmission na kapag ganun-ganun lang kasi yung automatic abante atras, ganun lang yun O sino ang may abante atras dito? Mag-claim naman na kayo Amen. Kunayo mat. Agijay pirpirdi lugan ta mapabaro kunayo mat Ngayon 2022 kasi ang hirap pagkalat second handang sasakyan, ang dami problema. Pag bumili ka ng bago, mas maganda pa, Pastor James, But anyway, maayos pa naman. Nung nako, eto yun. Wala yung tornilyo. Hindi mo talaga makikita yon. Kaya lang sa ilalim, nahawakan ko lang ganun dahil napagod na rin yung kamay ko. Nahawakan ko lang, may hiwalay. Alam ko na. Hanap akong tornilyo, wala. Oo. Kaya ang nahanapan ko ay yung cable tie. Alam niyo yun? Yung mahabang ganyan na black. Kaya ganun. Nilagyan ko ng 2. Aba, pwede. Gumaganon na siya. Ayun. You see. Pero kung wala kang cable tie, wala din. Tanggalin mo yung sintas ng sapatos. Pwede rin yun. Pero matatagalan ka ng konti. But when you ask wisdom, ang dami na hong panahon na ganito, na hopeless ako. But when I ask, may tendency kasi, alam ng mga naggagawa nito, alam niyo yan, yung mga, minsan, kung ano-ano gusto nyong gawin, mamaya palpak naman kayo, dahil hindi kayo nag-ask ng wisdom. Every time I need to ask wisdom. Kahit na anong repair pa yan, anong gagawin, Lord, I need wisdom. Dumating din kasi yung tagtuyot sa pamilya namin, di ayos lang. Pero masaya kami. Sabi ng asawa ko, ayoko nang bumili ng cellphone. Sila kasi yung cellphone niya sira yung screen, ayaw nang lumabas yung to sira din ng baterya. Anong ginawa ko? I asked the Lord for wisdom. Binuksan ko siya, ito pala sira. Ang sira ng cellphone, palitan pala ng bago. Bagong screen, kayo naman. Bagong screen. Kaya siyempre, alam natin kaagad ang gagawin. Go to YouTube, paano gagawin? Pero siyempre si YouTube, pag tinignan mo, iba. Iba kung ikaw ang gagawa. Kaya I get the right tools, natanggal ko siya, and then nung dumating, kinabit ko, wala na akong gastos. Wisdom. Yung mga, hindi kasi karunungan yun Iba naman yung, hindi yun yung understanding. Because you ask the Lord. Kaya lahat, mga anak na nandito, when you are studying and you don't know what to do, ask the Holy Spirit. Kaya nga, ito ang tulong ng Panginoon. This is an advantage for you as a Christian. Meron kang banal na spirito na tutulong. Kahit anong bagay, I'm telling you, meron at meron ng gabay. Huwag mo lang itsapwera. Lord, karas ko talaga to, pero diyan ka muna. Ako muna bahala dito. Wala munang Holy Spirit ngayon. Didiskartehan ko muna to. Naku, hindi pwede yun. Hindi tayo magtatagumpay. Amen. I have experienced this. The worst thing that happened ay pumasok ako sa mga negosyo na hindi ko tinanong ang banal na spirito. I lost millions. I lost my cars. I lost mga trucks ko. Lahat ng inipon naming mga pera ni Doktora, we lost them dahil walang gabay ang Espiritu Santo. Now,
I am appealing to every one of you. Wala pa man kayong milyon. Kung may milyon na kayo, ask the guidance of the Holy Spirit. Bibigyan niya kayo. Kaya ho eto. Kaya tayo ligtas dahil merong kang karunungan. May wisdom ang ating Panginoon. And then, the fruit of righteousness is a tree of life. And he who, what? Win souls is wise. Kaya dun sa lumang tipan, meron ng evangelism. Ibig sabihin, when you are filled with the wisdom of God, na ibabahagi ito, nakikita ito sa mga kabarkada, kaibigan, kumare, katrabaho. And through your application of the Word of God, you can win them. And that makes you wise. Kaya noong December 30, nag-imbita ka ng isa o dalawang kaibigan at nakilala nila si Kristo Jesus, then you win them and you become wise. Amen. Tuloy natin ito. Ituloy. Titigil ho ang Omicron. May virus na darating, pero hindi na ho tayo matatakot. Appreciate you who came here na naglakas loob dahil alam ninyo, protected tayo. We are protected. Amen. Wala, and I'm declaring by faith, wala hong infected dito sa atin. Amen? Now, but the wisdom that comes from heaven is first of all pure. Malinis talaga ito. Then, peace-loving, considerate, submissive, full of mercy. Kapag ikaw ay napuno ng karunungan at wisdom ng Panginoon, they are full of mercy and good fruits. Impartial and sincere. Paano? Eto po. Merong tayong kapangyarihan na pangako ng Diyos. How to secure yourself? Know this. May pag-ibig ka, sapat na sapat ito dahil ginawa ng Panginoon, diniposito ng Panginoon, merong kang karunungan, and then now you are secure because the Lord imparted a power. Meron tayong kapangyarihan. Huwag mong sabihin wala. Kaya ho, i-exercise natin ang kapangyarihan ito dahil lamang sa banal na Espiritu at ang kanyang presensya sa atin. Tatanggapin mo ito, you will receive power when what? The Holy Spirit has come upon you, and you will be winners of souls. Amen? You will win, and you become wise because the Holy Spirit has come upon you. Kaya nasa atin ang banal na Espiritu, and you will be witnesses to me in Jerusalem and in Judea and Samaria and to the ends of the earth. Kaya nga po ito, ang wisdom na ito ay walang iba, ang pakikiisa ng banal na Espiritu. Kaya ang sabi ng Panginoon, I will send the Comforter to you. Ngayon mga kapatid, ang banal na Espiritu hindi lamang ho siya nandyan kung saan-saan, nananatili siya sa lahat na na-born again. Kung ikaw ay 100% you have experienced being born again, then I would like to assure you and affirm na ang Espiritu Santo ay nasa iyo. Kinakailangan lang nating, alam mo yun, mapanatili ang kanyang pagpupuno sa atin. His presence. Kaya nga, from time to time, we have to be very careful na ang Espiritu Santo ay hindi siya umaalis sa atin. We carry the presence of God all the time. You carry Him kahit sa trabaho. Nakikita nila very evident
Dahil nasa iyo ang Espiritu Santo. Lahat dapat na nag-a-attend dito sa Cornerstone, alam ninyo ito, na ang Espiritu Santo ay nasa inyo. Huwag ninyo siyang palayasin dahil lang sa isang gawi, kahinaan. Huwag. Kapag umalis man siya dahil hindi siya makapag-stay because of sin, then you desire Him. Kaya nga ang sabi ng Bible, confess your sin. He's faithful and just to forgive you. And He will dwell again. Huwag mo nang ilagay sa ulo, yakapin mo na lang siya. Hold it. Huwag mo nang bibitawan. Since I became a pastor, nung ako po ay busy sa aking business at sa aking pagiging arkitekto, at times nabibitawan ko siya. But since I became a pastor, Lord, ayoko nang mawala ang inyong presensya sa buhay ko. Now, you become safe if you have His presence. Safe na safe ka talaga. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. You have this power. Now, take note. Hindi ibinibigay ito kung kani-kanino. Hindi ho. Hindi ho binibigay ito sa pagiging presidente ng Pilipinas. This kind of power. Hindi binibigay ito sa pagiging direktor ng isang kumpanya. No. Sa bawat lamang sumusunod sa ating Panginoon. At ito ay sa pamamagitan lamang ng Espiritu Santo. Kaya mga kapatid, we have the power, we have the wisdom, we have love. Kapag ito po ay nanatili sa atin, ikaw ay ligtas. You are safe. Meron kang power. Paano natin maimi-maintain ito sa ating buhay? So we say with confidence, Hebrew chapter 13 verse 6, the Lord is my helper, I will not be afraid. Ang takot ay hindi lamang takot sa dilim. Saklaw nito ang lahat. You have the power, you have the wisdom, you have love, and then walang takot. I will not be afraid. What can mere mortals do to me? Mga mortals, mga tao, wala silang magagawa sa iyo. Minsan ho, nais kong, even though you are watching probably, minsan po, ang amin hong maintenance dito sa Santiago ay aming negosyo sa Rojas Isabela. May mga rentables kami. Minsan ho, may iba, isang taon nang hindi nagbabayad ng renta. Minsan napakabigat ng inyong damdamin. Pagkatapos maniningil ka, ikaw papagagalitan. Oo. Ang akala nila ay kapag pastor, hindi ka na marunong magalit. Aba, hindi ho. Nagagalit ako sa mga nananamantala. At nananakit ako sa nananamantala. Dahil sinasamantala nila at winawalang hiya nila ang anak ng Diyos. Kapag ka meron ho ganyan at nananakit sa inyo at sinasamantalahan kayo, sabihin nyo kay Pastor James, sasagasaan niya ng 4x4 yan. Hanggat ma-born again. Iba naman yun. Oo. Mabigat to sa damdamin. Kaya nga lang, hindi naman ho tayo nagagalit upang magkasala. Pag nagalit man ako at nasaktan ka, buti nga sa'yo. Di ba? Kasi kung minsan kinakailangan tayong masaktan upang matuto. Now, but those who hope, tayo na umaasa sa Panginoon, napapanibago ang ating lakas. They will renew their strength.
They will soar on wings like eagle. They will run and not grow weary. They will walk and never get tired. Hindi sila mapapagod dahil ang kanilang pag-asa, ang kanilang inaasahan, ang lakas at ang katalinuhan, ang pag-ibig, ito'y inaasahan lang nila sa kanilang Panginoon, sa ating Panginoon. So, every time napapanibago ito, you will renew your strength, the Bible says. Kaya kapag ikaw ay nangihina, eto na ang kinakailangan mong alamin. Punta tayo sa app. Conclusion na tayo, kuya. Pumalakpak muna sa conclusion, malapit na. Uuwi kasi tayo kaagad. Number 1, tignan mo to. God is a person. Jesus is a person. If you believe in the triune God, the Trinity, the Holy Spirit is a person. That forms a triune God. Ang ating Panginoong Diyos ay person in whom to confide our troubles. Kapag ka ikaw ay natatakot na at meron kang trouble, kasi minsan yung nakita at napakinggan, ang siyang bumabagabag sa ating damdamin. Hindi ho ba? Ang dami mo nang iniisip na hindi naman dapat, pero binagabag ka na nito at napakabigat na ang inyong damdamin. Now, God is a person. Kaya tayo may Diyos, kaya tayo nilikha, nakawangis niya upang anuman ang ating mga trouble. Kagaya nga ng sinasabi ng Salmo 62:8, trust in Him. Magtiwala kasi. Alin? Tuwing linggo lang? No, all the time. The Lord is good. The Lord is good. All the time. The Lord is good. All the time. Yeah. He's all the time. You people, pour out your heart before Him. God is our refuge. Siya ang ating sandigan. Huwag ninyong kakalimutan niya ngayong 2022. Ano man ang tatahakin ninyo? Si Lord, God is our refuge. Pangalawa na nais kong makita natin dito, bilang application, pindot na agad. Wow. Tinanggal nyo na yung PowerPoint ko, hindi pa tayo tapos. Oo, patience. Justin, patience. Ayun, ibalik ko, ibalik. Hindi pa tayo tapos. Alright, pabalik-balik ha. O, isa pa. O, balik ulit. Ayan. Basa. 1, 2, 3, go. Kaya nga, ang ganda ng kanyang mga pangako. Huwag na ninyong hiwalayin yung salita ng Diyos ngayong taon. Pagdating ho ng Pebrero, meron tayong 1-year devotion at inaayos ko lahat ho ito. Bawat isa, kailangan nating isulat yung ating devotion. Ituturo namin ito sa mga susunod upang alam ninyo kung paano gagawin. Huwag nating hiwalayan ito dahil it is the place of protection. God's Word. Yan. Hindi ho kung sa hospital, ayoko doon. Hindi rin dito sa church ang inyong lugar para ikaw protektado. Only in the Word of God we find ourselves when we find ourselves in trouble. Kaya sabi ng 2 Samuel 22:31, as for God, His ways is blameless. In the Word of God, lahat nababanggit ito. The Word of the Lord is refined. He is a shield to all who take refuge in Him. Panghuli, God is Spirit. Provides the power to sustain us. Lahat ng anumang trouble yan. Kaya tayo secure. Dahil merong Espiritu Santo. Merong salita ng Diyos. Kapatid, God's Word. And lastly, He is a person. Now, walang rason na ngayong 2022, hindi mo sasabihin hindi ka ligtas.
dapat yakapin ito. Sa mga susunod na pagkakataon, when you bring your notebook and devotion note, take note of these promises. Wag lang you are looking at that, kaya tatanungin ko kung ano yung lesson nung nakaraang linggo, hindi na ninyo alam. Ayaw na natin ng ganun. When you come to church, bring your Bible and bring your notebook and your pen. List it down. Kapag dumaan ka ng pagsubok, hindi ka muna tatawag sa kaibigan mo o sa cell leader mo. Go to your notes. Ito ang pangako. Ito ang sinasabi niya. Now, meron kang kapangyarihan. May pag-ibig. Meron kang wisdom. Ito, matatandaan ninyo kahit na next year pa. Number 1. Number 2. Number 3. Number 1. Number 2. Number 4. Nice kung tumayo kayong lahat. Okay. And then we will pray for you. Everyone, just lay your hands. Itaas lang nyo lang po. Father, we thank you. Salamat po sa mga aming mga kaibigan na nagpunta ngayon dito. Napakinggan nila gaano kahalaga ang salita ng Diyos na sila ay maliligtas. I pray, Panginoon, na sila ay makaka-attend ng cell group at lalago ang kanilang pananampalataya. Sumunod nga kayo sa panalangin ito, kayo na nakatayo. Panginoong Hesus, sa umagang ito, nais kong isuko ang aking buhay upang kayo na ang siyang masunod, hindi na po ako. Lord, gusto ko maging ligtas ako at makakamtan ko ito kay Kristo Jesus lamang. Kaya ngayon, tinatanggap ko ang regalo, buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. You may be seated. Maraming salamat.